is Philippine Culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hiniling na ng DPWH na ma-freeze ang halos 5 bilyong pisong halaga ng mga asset ni Congressman Zaldico na idinadawit sa maanumalyang flood control project. kabilang diyan ang ilang helicopter at eroplano na nakarehistro umano sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko. 10 regional at district engineer pa ng ahensya ang pinagpapaliwanag naman ukol sa barangya umano nilang pamumuhay. At nakatutok si Maki Pulido. And we will leave it up. Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3, at Augusta Westland AW1398. Ilan lang yan sa 11 air asset na may kabuang halaga na 4.7 billion pesos ni Ako Bicol Party List Zaldico. Sa isinumiteng listahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH, nakarehistro ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang pare-parehong may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders ay kasama sa top 15 na contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Hihingi nila sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga pag-aari na ito ni Ko. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Isusumite rin ng DPWH sa ICI at DOJ ang listahan ng mga sasakyang nakarehistro sa 26 na personalidad na una nang kinasuhan ng DPWH sa Ombudsman. Pinapa-freeze din nila ito sa Anti-Money Laundering Council. Halos kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga nito. Pero hindi pa natin alam, baka naman meron dito, meron silang mga kaibigan o kapamilya, pinapahanap na rin po natin. So this is just an initial list from the LTO. Hindi tayo nagtataka, ang karamihan dito, ang malalaki dito ay sa mga Diskaya. Kay Sara Diskaya pa lang, 218 million na out of the 474. 10 regional at district engineers naman ng DPWH ang binigyan ng 5 araw para sagutin ang inisyu sa kanilang show cause order. Kailangan nilang magpaliwanag sa aligasyong marangyang pamumuhay na higit sa kanilang kakayahan, pagpapatupad ng mga substandard na proyekto o di umano'y paninira ng mga dokumento. Humaharap sila sa kasong administratibo pero kung may sapat na ebidensya, isusumite ito ng DPWH sa ICI para sa posibleng kasong kriminal. Simula pa lang ito, at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Sabi ni Dizon, noong August 15, nagretiro si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Ang itinuro ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na pasimuno ng mga maanumalyang flood control project. Pero kahit retirado, di pa rin naman daw makakataka si Bernardo sa mga posibleng kaso. Tingin ni Dizon, kalat sa buong Pilipinas sa mga ghost project, hindi lang sa Bulacan at maaaring abuti ng taon bago matunto ng lahat ng mga proyektong ito. Do you think I can find out how many ghost projects there are for thousands and thousands of projects in the entire country? It's that horrific. This is all over, this is not just Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. Ipinasok na bilang protected witness ng Justice Department ang 3 dating engineer ng DPWH at mag-asawang Diskaya. Pero hindi pa sila state witness at hindi pa napag-uusapan ang kondisyon na pagbabalik ng mga nakaw umanong pera o ari-arian. Nakatutok si Salima Refran. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila. Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho silang nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo.
At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat ng kasama na maaaring magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit at maaaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na sila ni Remulla sa Witness Protection Program bilang mga protected witness kasama si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. We will give them the protection needed para magtuloy-tuloy ang revelations natin. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay. Hindi pa sila ligtas sa kaso, pero maaaring maging state witness kung aprubahan ng korte. Tinanong rin si Remulla sa estado na mag-asawang kontratista na Sara at Curly Descaya na nagpa-evaluate rin para sa WPP. Sir, paglilinaw, ang mga Descaya po ba ay protected witness? Yes, we consider them already as protected witnesses. Kasi nga, to be fair to everybody who has applied, doon natin ilagay muna to. We will help them first with their security problems. Pero paglilinaw ni Remulla, ibang usapin pa ang pagiging state witness. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness. Because you're freeing them completely from criminal liability. Kinakailangan kompleto information. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. Sa ngayon, voluntaryo ang pagbabalik ng ari-arian ni Hernandez at hindi pa raw napag-uusapan ng restitution bilang kondisyon sa WPP. Pero, giit ni Remulla, kailangan ng restitution. Ito gusto ng bayan natin eh. Ito talaga ang hustisya. Di ba? Ang lahat ng nakakuha ng hindi kanila, dapat sila sa uli yan. Hindi naman to finders keepers, lalo na kung merong criminal design na involved. Diyan na tayo papunta. Kaya diyan na tayo magkakaalaman talaga ng kabuuan ng lahat. Ano yan eh? Kasi para umabot ka sa Memorandum of Agreement, satisfying all legal obligations. Iba yan. ang kampo ni Hernandez ikinagalak ang pagiging protected witness na nito sa DOJ. This is what we've been praying for. Okay. Because of all the revelations he has made, it's important that he and his family is being protected. Yeah. Alam mo, the fact na nagbigay na siya ng mga nalalaman niya, dumadami ang kalaban niya. Okay. So, people want him silenced. Nasulatan na ng Justice Secretary si Senate President Tito Soto at paplansyahin na lang ang mga termino ng proteksyon ng mga protected witness. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Ipinatawag na rin si Senador Chis Escudero ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, gayon din ang 4 pang dating opisyal ng DPWH. Ang isa sa mga opisyal ay nagsuko ng sasakyang hanggang 35 million pesos ang halaga. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, ito yung 30 to 35 million pesos na luxury vehicle na itinurn over nitong si dating DPWH Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission Independent Commission for the Infrastructure or ICI. At katabi nito, Vicky, yung isa pang luxury vehicle din na 12 million pesos naman na itinurn over din ni Hernandez sa ahensya. Ikalawa ito sa 3 luxury vehicle ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez na ipinangako niyang isusuko sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isang Lamborghini Urus na ayon sa website ng kumpanya, ang mga Urus ang kauna-unahang sports utility vehicle sa mundo. Ang halaga nito 30 to 35 million pesos. Ibinigay ni Hernandez kay ICI Chair at dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang susi ng sasakyan. Hindi na nagpa-unlock ng panayam si Justice Reyes at si Hernandez.
Ayon sa abogado ni dating DPWH First District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, dalawa na to ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. It's the right thing to do. May mga mamahaling motorsiklo pa si Hernandez na ang sabi ni ICI advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong ay isusoli, pero ayon sa kampo ni Hernandez ay pag-uusapan pa. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung susoli niya? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isusoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon, Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kwan doon eh. Kasi kwan pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yan. Hindi pa namin napag-uusapan with regard to that. Sinabi na dati ng ICI na ipasusubasta ang mga isinukong luxury vehicles. Ngayong araw, ang mga itinuturong mga nasa likod ng kickback mula sa budget ng mga flood control projects ang ipinatawag ng komisyon. Sina dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Hernandez at Assistant Engineer JP Mendoza. Ipinatawag din si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umanin naglako ng mga insertion sa National Expenditure Program ng DPWH kay Senador Tito Soto. Tumanggi silang magbigay ng panayam sa media. Si Alcantara halos 2 oras na humarap sa closed door na pagdinig ng ICI. Pero wala pang inilalabas na pahayag ang komisyon tungkol sa naging testimonya ng 4. Ipinatawag din sa pagdinig si dating Senate President Chis Escudero. Si Escudero at si Ako Bicol Party List Representative Saldico ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng manumalya umunong insertion sa 2025 budget. Yan ay klarong paglilihis. Nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado. Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun. Kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi din ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Vicky, dumating din dito sa ICI itong si House Speaker Faustino D. Bitbit. Yung mga dokumento ng House Infrastructure Committee, ipinatigil na kasi ng House ng kanilang pagdinig at ipinauubaya na lamang nila ito sa ICI. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Mayo pa nang huling makita ni Jamaica ang amang si Jimmy Pascual, isa sa 13 crew ng fishing Bangka Jobens na tumaob habang nakadaong sa Santa Ana, Cagayan sa kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Ang kanilang huling pagkikita, tila isaan niyang pahiwatig sa kahihinat na ng ama. Yung bag niya na dala niya noon po, sabi niya sa apo niya, Apo, tong bag na to, ipapamana ko sa'yo pag namatay na ako. Sabi ko, wag naman kayo magbiro ng ganyan pa. Si Mang Jimmy, ang unang crew ng fishing vessel na natagpo ang patay. Nakakadurog ko ng puso, sir, kasi halos di mo na siya makilala po. Kaya kung nasan ka man ngayon, patawarin mo po sana kami sa lahat ng pagkukulang namin sa inyo. Matapos ma-recover si Mang Jimmy, nagtuloy-tuloy ang search and rescue operations ng Coast Guard Station at MDRRMO Santa Ana. 6 na crew ang nailigtas. Di biro naman ang paghahanap sa 6 na iba pa. Kinailangan pang gumamit ng chainsaw ng mga rescuer para mabutas ang ilalim ng bangka para mapasok ang engine room kung saan umano napunta ang ibang crew. Ang ibang katawan sa mga bakawan na natagpuan. Actually, sir, ang challenge sa rescue operation sa tuwing sumisisid sila, the zero visibility doon sa area. And then, pag dito po kasi sa bakawan, yung mga cadavers po kasi natin, napapasa ilalim sila sa bakawan. So, pag nakuha na yung mga katawan, halos lasog-lasog na rin po sila. 4 na katawan ang nakuha sa unang araw ng search and rescue operations. Kabilang dyan ang kapitan ng barko na sa bakawan din nakuha. Kinailangan lang itigil ang paghahanap alas 8 kagabi matapos sumama ang lagay ng panahon. Hindi po ganun kaganda yung, siyempre paggabi po mahirap po ang
paghahanap po, lalo po at nandyan po sa ang ano po natin ay limited din po yung ating mga gamit. Pero itinuloy rin kaninang alas 6 ng umaga. Matapos ang 3 oras ay nakita ang 3 iba pang mangingisda. Kanina, nailagay na sa may port ang fishing bangka Jobens. Sa tindi ng pinsala, tila hindi na ito mapapakinabangan. Pero ang mas nakakahinayang daw para sa may-ari na si Mang Romel, ang nawalang buhay ng kanyang mga kaibigan. Sobrang lungkot, sir. Pero salamat na rin, nagpapasalamat ako ng marami dito sa Cagayan dahil makasuporta sila. Sa ngayon, inaayos na mga katawan ng mga namatay para maiuwi sa kani-kanilang pamilya sa probinsya. Ang Philippine Coast Guard at MDRRMO irerekomenda raw sa lokal na pamahalaan ng Santa Ana na ipagbawal na ang pananatili ng mga mangingisda sa kanilang mga bangka sa kasagsagan ng bagyo. Iyan ay para maiwasan na ang ganitong mga trahedya. Mula rito sa Santa Ana, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Hindi pa man tumatama sa lupa ang bagyong Opong, malakas na ang ulan sa Bicol Region dahil sa epekto ng habagat. Ang ilang lugar naman, hindi pa nakakabangon sa pinsala ng bagyong Nando. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bumuelo muna bago sumabit sa tila zipline ang mga residente para matawid ang Lumamec River sa Maguindanao del Norte. Ang isang bata, isinampa sa upuan na nakasabit sa lubid, habang ang nakatatandang babae lumambitin na para makasabay sa pagtawid. Delikado man, napilitan ng mga residente dahil nasira na mga pagbaha ang pinakamalapit na tulay. Panawagan nila, maayos ang tulay para sa mas ligtas sa pagtawid sa ilog. Sa Maguindanao del Sur, 24 na bayan ang binaha dahil sa mga nagdaang bagyo, batay sa assessment ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC. Gaya sa bayan ng Mangondadato na nakaraang linggo pa lubog sa baha. Kahapon nakaranas pa rin ng mga pagulan sa Olongapo City kahit nakalabas na ng bansa ang Super Bagyo Nando. Isang buhawi ang nanalasa sa barangay East Bahak-Bahak. Kitang-kita ang paglipad ng mga debris sa paikot-ikot na hangin. Ayon sa uploader, 1 minuto tumagal ang buhawi na sumira sa 3 bahay. 9 na bahay naman ang sinira ng dumaang buhawi sa May Kawayan, Bulacan. Nabaklas ang ilang kawad ng kuryente, maging ang bubong na ilang bahay na napadpad pa sa mga kalsada. Nagsagawa na ng clearing operation, pero hindi pa naibabalik sa ngayon ang supply ng kuryente sa lugar. Napatakbo ang mga motorista at mga otoridad ng gumuho ang lupa sa bahagi ito ng Sapio Road sa Dingalan, Aurora. Kuha yan ng Lunes kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nando. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar na mahigit 24 oras isinara dahil sa guho. Ang Cannon Road sa Tuba, Benguet di rin nakaligtas sa landslide. Patuloy ang clearing operation sa nagkalat na lupa at mga bato. Sa Camarines Norte, ramdam na ang malakas na buhos ang ulan habang papalapit sa bansa ang bagyong Opong. Halos mag-zero visibility na sa lugar. May mga kalsada na ring binaha na nagpahirap sa mga motorista. Bilang paghahanda sa bagyong Opong, nagpatubad na ng last trip sa ilang biyahe ng Roro mula Albay patungong Catanduanes kaninang hapon. Nagkansela na rin ang special trips ngayong gabi para sa kaligtasan ng mga pasahero. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Overflowing with confidence ang ilang kapuso stars na rumampa sa series of fashion shows. Makichika kay Athena Imperial. Proudly Pinoy-made collections and brands ang bumida sa series of fashion shows last weekend na nilahukan ng models, celebrities at beauty queens. Si Kapuso It Girl Gabby Garcia ang bumungad sa unang segment ng show. Sabi ni Gabby, full support siya sa advokasya ng clothing line na kanyang inirampa sa runway. Empowering women. Talagang they really make clothes designed for beautiful women and empowered women. Nagpakilig naman sa kanyang pagrampa si pambansang Ginoo David Licauco. Kwento niya, nakatulong ang consistent physical activities and martial arts training for the TV series Never Say Die para sa confidence niya sa pagrampa sa runway. All year round, I work out naman. Nag-diet pa din. Anything na comfy for me, tsaka loose, I don't know, parang mas feeling ko lang na mas confident ako.
Fierce naman si Sparkle Beauty Queen Michelle Marquez D sa kanyang sexy look. I love being on stage. I love, of course, walking. I feel like I'm at home. I love putting on a performance, of course. Hindi pa rin papahuli at very sultry sa kanyang walk si Rere Madrid. Ang Sparkle Campus Cuties na sina Nathan Tan, pati si Winston Stock, all smiles at charm in their preppy looks. Cool at definitely confident naman si Anton Vinson at may pasayaw pa bago ang kanyang walk. Ganoon din si John Vic de Guzman in his sporty casual look. Proud parents naman sina sanggang dikit for real couple Dennis Trillo at Jeneline Mercado sa pagrampa ng kanilang Kuya Calix. Hirit ni Dennis ay Calix in his modeling era. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.